Maggie POV. Napabangon ako ng mabilis, at humarap sa aking katabi. Tama nga si Martin. May masakit ba sa'yo, sweetheart? Napabangon si Martin na kahit parang inaantok pa ang mga mata, ay pilit pa ring bumangon. Tinitigan ko ito at sinuri ang buong mukha nito pababa, hanggang sa kanyang katawan at mga paa. Ikaw ba yan, Martin? Paninigurado ko. Of course, sweetheart. Walang ibang Martin sa buhay mo. Tanging ako lang, sabay haplos nito sa aking pisngi. Ang mainit nitong palad ang nagbigay sa akin ng kapanatagan. Hindi ko tuloy napigilan ang mapahawak sa malapad nitong dibdib na matigas. Naramdaman ko na lang ang paglapat ng labi nito sa akin. Ilang araw ko itong kinasabakan. Kung kaya ay hinalikan ko rin ito ng pabalik. So sweet, paos na boses ni Martin, matapos ang aming nakalulunod na halik. I missed you. Mahina kong salita, na alam kong narinig nito. I missed you too, my sweetheart. Bago ito muling humalik sa akin, ay pinigilan ko ito. Marami akong gustong sabihin dito. Dahil kailangan nito malaman ang nangyari sa aming anak. Hindi ko napigilan ang humikbi. Martin, sweetheart, why are you crying? May masakit ba sa'yo? Please tell me. Nag-aalala itong hinawakan ng magkabilang kamay ko. Umiling ako. Si Mickey, I'm sorry. Nakagawa ako ng malaking kasalanan, nawawala ang anak natin, halos ayaw lumabas sa aking bibig ang mga katagang iyon. Napatigil ito sandali at tinitigan ako. Pilit kong binabasa ang magiging reaksyon nito, pero nakatunghay lamang ito sa akin. Dapat magalit ito sa akin, dahil napabayan kong mawala ang aming anak. Pero parang wala akong mabasa mula dito. Narinig mo ba ang sinabi ko? Tanggal ko. Yeah. Simpleng sagot nito, pero nakatitig lamang ito sa akin. Bakit ganyan lang ang reaksyon mo? Di ba dapat magalit ka sa akin? Bakit yan lang ang sagot mo? Parang gusto ko tuloy lalong magdamdam, dahil parang wala lang dito ang pagkawala ng aming anak. Stop crying na sweetheart. Bawal kang umiyak. Tinaas nito ang kanang kamay, at pinahid nito ang aking mga luha. Napatikos ang isang kilay ko. Bigla akong kinutuban sa huling sinabi nito. Pero bago pa ako makasalita, ay bumaba ang kamay nito sa aking tiyan. Ang baby natin, baka umiyak din, marahang haplos nito sa aking tiyan. Nanlalaki ang aking mga mata, at napanganga. Ibig sabihin ay alam na nito. Kailan pa? Paano mo nalaman? Sinabi ba sa'yo nila mama? Umiling ito at ngumiti. Kita sa mga mata nito ang pagkislap sa mga mata. Nung sinugod ka namin sa ospital, napasinghap ako. Teka, wala ka naman dun ah. Natigil tuloy ang aking mga luha. Ngumiti ito sa akin na para bang naa-amuse. Ako ang nagdala sa iyo sa ospital, sweetheart. Napaawang na lamang ang aking labi. At kiniwento nito kung paano niya ako nasalo, dahil sa aking pagkolaps pagdating nito. Hindi ako makapaniwala na galing pa pala ito sa isang misyon, at naka-uniforme pa. Alam na rin pala ng pamilya ko ang trabaho nito. Bahagya pa akong nagtampo, dahil hindi ko man lang ito naabutan ng magising ako. Sa kanila ni Leandro rin pala, ang mga tauhang nakakalat sa paligid ng aming bahay. Pati ang kotseng mamahalin ay mula kay Martin. Nang matapos niyang ikwento iyon, ay muli akong napaiyak. Kaya natataranta itong napahagod sa aking likod. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Si Mickey, hindi pa siya nakakauwi. Napahinto ito sa paghagod sa aking likod, at nagtama ang aming mga mata. Bakit ganyan ka lang? Wala ka bang pakialam sa pagkawala ng anak natin? Masamang loob na napatingin ako dito. Sweetheart, nabitin ang pagsasalita nito, nang muli ay humirit ako. Umalis ka nga sa harapan ko. Naiinis ako sa pagmumukha mo. Alis. Hahanapin ko ang anak ko. Tinulak ko ito sa dibdib, at akmang aalis na sa harap nito, para bumaba ng kama, nang bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Napalingon ako sa pintuan. Mommy, halos lumundag ang aking puso, nang makita ko ang aking anak. Yakap-yakap pa nito ang teddy bear na kayakap ko kagabi. Baby ko, Mommy, patakbong lumapit ito sa akin. Ako naman ay parang natulos sa aking kinauupuan. Dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nakikita. Ang anak kong si Mickey. Nasa aking harapan. Mabilis ko itong niyakap ng mahigpit.
Salamat sa Diyos, andito ka na anak ko, umiiyak ako habang yakap ko ang aking anak. Mommy, why are you crying? Inosenteng tanong ni Mickey. I'm sorry, napabayan kita anak, hinding-hindi na kita iiwan. Sorry, hagulhul ko. Naramdaman ko ang marahang haplos sa aking likod, na alam kong palad iyon ni Martin. Hinarap ko ang aking anak, na kahit lumuluha pa. Sinong kumuha sa iyo anak? Anong ginawa sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Bigla akong nanginig sa aking tinanong. Umiling ang maliit nitong mukha sa akin, habang nakatingala. No mommy, si Manong po binigyan ako ng cookies. Masarap yung cookies. Tapos sabi niya sama daw ako, kasi maraming cookies doon. Pero kunti lang naman binili niya mommy, paliwanag nito. Ano, si Manong ba? Si Romeo? Paninigurado ko. Pakiramdam ko ay mabilis umakyat ang dugo ko sa aking ulo. Yes po, mommy. Tapos iniwan niya lang po ako dun, binigyan niya ako ng maraming pagkain, tapos nanood lang ako puro Peppa Pig. Tapos may lola dun sinama niya ako sa bahay niya, binantayan niya ako mommy, kasi sabi po ni Manong, dagdag nito. Ako naman ay halos hindi kumurap, sa mga salitang namutawi sa bibig ng aking anak. Lumingon ito sa kanyang daddy. Galit si Manong pag nagsasabi ako ng daddy. Bakit siya galit sa iyo daddy? He always saying bad words. Kaya tinatakpan ko ang ears ko po. Ganito po pinakita nito ang dalawang kamay na tinakpan ang magkabilang tenga nito. Narinig ko ang mahinang pagmumura ni Martin. Mukhang di nagustuhan ang pagsumbong ng kanyang anak. Erase na natin yan baby, okay. Let's forget everything. Dapat maging happy na tayo. Mabilis na kinandang ni Martin si Mickey. Mickey, marahan kong hinaplos ang pisngi nito. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ligtas at maayos ang aking anak. Salamat sa Ama, dahil pinakinggan niya ang aking panalangin. Mommy stop crying na. Lola said you should not crying. Bawal daw ko masad at magalit. Are you sick mommy? Napaawang na lamang ang aking bibig, dahil sa diretsyo nitong pagtatanong sa akin. She is not sick anak. Pero need ni mommy maging healthy and safe. Para kay baby, humaplos ang kaliwang kamay ni Martin sa aking tiyan. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Mickey, nang mapatingin ang kamay ng kanyang daddy sa aking tiyan. Masakit tummy mo mommy. Marahas na napatawa si Martin, kaya nas-iko ko ito sa kanyang tiyan. Napatingin din sa kanya ang bulilit. Tumigil naman ito at pinigilan ang muling pagtawa. Hindi masakit ang tiyan ni mommy. Pero may baby na si mommy dito, muling humaplos ang kamay nito sa aking tiyan. Baby, inosenteng tumingin ito sa akin. Maya-maya pa ay tumayo ito sa pagkakaupo sa kandungan ng kanyang daddy, at umupo sa aking hita. Parehas kaming nagulat ni Martin, nang itaas ng maliit nitong kamay ang aking damit, at sinilip ang aking tiyan na maliit. Where is baby? Takang napatigil ito at tumingin sa amin. Narinig ko ang paghalakhak ni Martin ng malakas. Martin! Pero wala itong tigil sa pagtawa. Habang si Mickey naman ay nakatingin sa amin, lalo na sa kanyang daddy na tawang-tawa. Mommy, gusto ko po makita ang baby. Is it girl or boy? Muling tanong nito. Tumikim muna ako, at masamang tingin ang binigay ko kay Martin, bago ko hinarap si Mickey. Maliit pa tummy ni mommy, pag lumaki na ito ay lalabas na si baby. Magiging ate ka na, nakangiti ako habang hinawakan ko ang maliit nitong kamay, at dinala sa aking tiyan. Wow really, biglang nagningning ang mga mata nito. I'm ate na mommy, like you and Tita Candy. Masayang mukha itong nakatingin sa akin. Tumango ako dahil ang talino ng baby ko. She is a girl na mommy, malawak itong nakangiti, at hinaplos ang aking tiyan, na para bang sigurado na. He is a boy anak. Biglang singit ni Martin. Sabay kaming napalingon ni Mickey sa kanyang daddy. Mukhang may isang taliwas sa gusto ni Mickey. She is a girl daddy. Marami ako dolls and teddy bears. I can share my stuff to her. He is a boy anak, kasi girl ka na. Kaya boy naman tayo. Bigla kong nakurot sa tagiliran si Martin, nang makita kong mukhang iiyak na si Mickey. Sige paiyakan mo, pagbabanto ko kay Martin. Okay, it's a girl na. Labas sa ilong na sabi ni Martin. Ako naman ay biglang naasar kay Martin. Hindi na lamang hintayin, kung anong gender ang lalabas.
Dahil kung para sa akin, mapababae man yan o lalaki ay ayos lang. Mamahalin ko ng buong buo, dahil anak ko ito at ako ang magbubuntis. Masaya ang aking pakiramdam, dahil muli ay kompleto kami ngayong pamilya. Hindi muna pumuntang bukid si Papa para makapahinga muna. Habang si Candy naman ay pumasok na muli, at kasama nito si Leandro na para na niyang anino dahil panay buntot. Nalaman ko din ang dahilan, kung bakit ganun na lang ang pagkagalit ni Romeo kay Martin, para magawang kidnapin ang aming anak. Para akong nanood ng isang movie, habang ini-imagine ko ang kinikwento ni Martin sa akin. At talagang ang magagaling sila, lalo na sa kanyang mga kaibigan at big boss. Nagpapasalamat ako ng marami, kahit napakasamang nilalang pala ni Romeo Barramundi, ay hindi niya ginawang sakta ng aming anak. May puso pa rin siya kahit papaano. Pero kahit ganoon ay galit pa rin ako, dahil sa ginawa niyang pagkuha sa bata, na walang kamuwang-muwang. Kahit nakakagalit ang ginawa nito, ay nakaramdam din ako ng kunting lungkot, dahil namatay pala ito sa kanilang enkwentro. Maski pala ang pamilya nito ay kasamang hinahunting ngayon ng mga awtoridad, na nakatakas na sa ibang bansa. Lumipas pa ang ilang araw nang magpaalam na si Martin, at balak na kaming isama nito sa kanyang pag-uwi. Nakita ko ang labis na pagkalungkot sa mga mukha ng aking magulang. Dahil alam nilang mapapalayo na sa kanila ang kanilang apo. Sobra kong mamimiss ang napakaganda kong apo, maluhaluhang niyakap ni Mama si Mickey. Wala na kaming nukulat dito, liwa na kami ng aming bulilit na si Mickey. Pabiro pa ni Papa, pero nakikita ko sa mga mata nito ang pamumula. Parang pinipigilan ang wag maluha. Naantig naman ang aking puso. Mama at Papa, pwedeng-pwede po kayo sa aming tahanan. Anytime po ay makakapunta kayo, para makita ang inyong apo, si Martin. Ma, Pa, mauna na po kami. Nagpaalam na ako at niyakap sila ng mahigpit. Nagpapasalamat din ako dahil tinanggap nila si Martin, sa kabila ng galit nila nung una. Tinulungan ni Papa si Martin ilagay ang aming mga gamit sa likod ng sasakyan. Bye-bye lola ko, yakap ni Mickey at hinalikan si Mama sa pisngi. Bye-bye lolo ko, yakap din ito sa kanyang lolo, at hinalikan ito sa pisngi. Pumasok na kami sa loob ng sasakyan, at hinihintay na lamang si Martin. Nakita ko pag-uusap ng aking magulang, at ni Martin ng seryoso. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, kaya hinayaan ko na lamang sila. Nang matapos ay sumakay na si Martin sa driver's seat. Maya-maya ay umandar na ang sasakyan. Kumaway ako sa bintana kila Mama at Papa. Paglabas ng sasakyan sa gate, ay kitang-kita ko pa ang mga marites na nakaabang sa harap ng tindahan ni Aling Marites. Hanggang sa magsimula na kaming lumayo sa aming lugar. Inabot kami ng ilang oras, bago kami nakarating sa mansyon ni Martin. Tulog ng pinangko ni Martin ang aming anak. Mabilis naman na dinaluhan ako ni Nanay Lourdes. Namiss ko ito dahil ilang linggo din kaming hindi nagkita. Masaya akong nandirito ka na, hiha, nakangiti si Nanay Lourdes sa akin. Namiss po kita nanay. Lahat kayo dito, masaya akong yamakap dito, kaya napayakap din ito sa akin bilang ganti. Matapos ang ilang sandali, ay tumabi ako sa aking anak sa paghiga. Andito kami sa silid na aking tinutulugan nung una. Nag-iba na ang kulay ng dingding, masyado ng girlish ang kulay, masarap sa mata ang kulay pink at peach na kulay na dating all white, nang ako pa ang gumagamit nito. May ilang mga kagamitan na rin ang binago. Ang sabi ni Martin ay para kay Mickey na daw ang kwartong ito. Hindi na ako nagreklamo, dahil natutuwa ako para sa aming anak na may sariling silid. At tiyak naman na sa kwarto ni Martin na ako pipirmi. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako, naramdaman ko na lamang na para akong dinuduyan. Kaya napadilat ang isang mata ko, dahil karga ako ngayon ni Martin, at dahan-dahan ako nitong binaba sa malambot nitong kama. Martin, sweetheart, mabilis naman itong tumabi sa akin. Naamoy ko ang mabango nitong amoy, na gustong-gusto ng aking ilong singhyutan. Masarap at nakaka-relax, kaya sinubsob ko ang aking mukha sa dibdib nito. Bakit ang bango mo? Tanong ko. Napansin ko na parang nanigas ang katawan nito, dahil sa inamoy-amoy ko ito ng husto. Daig ko pa ang aso. What are you doing, sweetheart? Napapaos nitong sambit. Gusto ko ang amoy mo. Ang sarap sa ilong.
Parang gusto ko kainin, nahihibang kong sambit sabay kagat sa matigas nitong dibdib. Sweetheart, pinaglilihian mo ba ako? Ha? Tak ang tanong ko. At muli ay sininghat ko ang leeg nito. Pinapahirapan mo ako, ginhising mo siya sweetheart. Napatigil ako sa aking ginagawa dito at tinignan ito. Nagtama ang aming paningin. Ano ba yang bibig mo panay mura? Asar ko dito. Oh, I'm sorry. I didn't mean it. Ikaw kasi panay kasinghot sa akin. Pinapaiba mo ang pakiramdam ko, parang maamong tupa ito sa akin. Alam ko na ang gusto nito. Kahit hindi ko naman ito singhyutan, ay kilala ko naman ito. Kunwari ka pa, gusto mo lang makaisa masungit kong sagot. Sweetheart, ang tagal na natin nang huli tayong maglabing. Hindi naman natin magawa kasi katabi natin ang anak natin. Ngayon na lang please, paawa effect pa ito sa akin. May baby na sa tiyan ko. Hindi pa ba sapat iyon? Please sweetheart, habang maliit pa si baby sa tiyan mo, dapat makarami tayo. Pag lumaki na yan at lumabas na, baka matagalan pa tayo nabitin ang pagsasalita nito nang magsalita ako. Ang dami mong dada naman. Sige na para magtigil ka na. Nakita ko ang pagliwanag sa mukha nito, na para bang nanalo sa loto. Oh God sweetheart. Gagawa na tayo ng mga kamay at paa ni Juntor ko, parang nahihibang nitong sambit. Wala na akong nagawa sa napakabilis nitong mga kamay. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na wala ng ano sa katawan. At ngayon ay parehas kaming napapaingay na lamang sa aming pagmamahalan. Nakailang rounds pa kami, dahil hindi naman ito papayag ng isa lang, kaya pagod na pagod ang aking katawan, ay mabilis na ginupo ng antok. Hinayaan ko na lamang ito na siya na ang naglinis sa aking katawan. Be careful anak. Kitang-kita ko kung paano magtatakbo si Mickey sa malawak na sala. Andito kami sa sala at nakaupo ako sa malambot na sofa. Habang nanunood ng cartoons, mukhang nabagot si Mickey sa pinapanood nito. Dahil bigla itong tumayo at palakad-lakad hanggang sa nagtatakbo na. Alam kong naninibago pa rin ito sa malaking bahay ng kanyang daddy. Kahit pa nakapunta na ito nung una. Pero panay pa rin ang libot ng mga mata nito, sa mga bagay na nakikita. Ilang beses ko itong sinabihan na huwag humawak ng mga anti-gang kagamitan. Na alam ko naman napakamahal ng mga iyon, at baka makasira ito, nakakahiya naman kay Martin, at sa ibang mga kasambahay dito. Sumusunod naman ito, kaya lang kung minsan masyado itong curious sa lahat ng nakikita. Kung ano-ano ang mga tinuturo at tinatanong, na kung minsan ang hirap sagutin. Mabuti na lamang andyan ang kanyang daddy, at ito ang madalas magpaliwanag. Tumigil ito sa pagtakbo at humarap sa akin. Mommy, can I eat pancakes? Mukhang nagugutom na naman ata ito. Samantalang ang dami na nitong nakain ng tanghalian. Nagugutom ka na naman baby. Kakatapos lang natin mag-lunch kunot noo ko dito. But I'm hungry mommy, nakanguso pa ito at lumapit sa akin. Tinatamad pa naman akong tumayo, dahil ang sarap na ng pagkakaupo ko, pero ang makulit kong anak, ay hinawakan ang isang kamay ko at hinela. Please mommy, later na lang anak. No, I want to eat pancakes. Pasigan ito sa akin, at bakas ang naiinis na boses. Mickey, don't raise your voice, mahinahon kong babala. Bigla itong pumalaho ng iyak. Ganito pa naman ito, kailangan masunod ang gusto. Umiiyak ito at bumitaw sa akin, habang tinatakpan ng maliliit nitong kamay ang mukha. Nakita ko ang pagkukumahog na pagbaba ni Martin mula sa elevator. Patakbo itong lumapit sa amin. What happened? Mabilis nitong dinaluhan ng umiiyak na bata. Lumuhad ang isang tuhod nito, upang magpantay sila. Why are you crying my baby? Pag-aalo nito sa aming anak. Sinubsob naman ni Mickey ang mukha sa leeg ng kanyang daddy, at nagsumbong. I want to eat pancakes, pero ayaw ni mommy, tanggal nito. Tumingin naman sa akin si Martin, at tumayo ito at kinarga si Mickey. Kakakain lang natin, gusto na naman kumain. Hayaan mo siya sweetheart kung gusto niya kumain. Marami tayong stocks. Ayokong magugutom ang baby natin. Lumapit ito sa akin at hinawakan ang kanang kamay ko, habang ang kaliwang kamay nito ay karga si Mickey. Sa kusina tayo sweetheart. Papakainin natin ang dalawa nating anak. Malawak na nakangisi ito sa akin.
Ayoko pa sanang tumayo, ngunit parang biglang natakam din ako. Siguro nga gusto din kumain ng baby ko sa tiyan. Kinuha ko ang remote control, para patayin ang TV bago tumayo. Hinawakan ako ni Martin sa aking bewang, habang karga nito si Mickey. Nang makarating ay pinaupo nito ng maayos ang bata, at pinaghila naman niya ako ng upuan. Maya-maya pa ay tinawagan nito ang chef. Ilang minuto lang ay sumulpat ang chef, kasama ang 3 kasambahay, at nagsimula silang magluto ng pancake na request ni Mickey, habang naghihintay kami sa malaking lamesa. Gusto ko kumain ng empanada, na ang palaman ay sisig na maraming sili, biglang bulalas ko. Ewan ko bakit Leon ang gusto kainin. What sweetheart? Bakit naman sisig na maraming sili? Okay na yung empanada, pinatong ni Martin ang kaliwang braso sa aking upuan. Gusto ko kainin yun, bakit ba? Masungit kong sagot. I mean, masyadong maanghang naman kung maraming sili ang kakainin mo, sweetheart. Baka masuka ka, malumanay ang pagsasalita nito. Gusto ko ngang kainin iyon. Kainis ka naman Napalakas ang aking boses, kung kaya napatingin si chef, at ang 3 kasambahay sa aming gawi. Don't away-away. Bad po yun, sabi ni Lola, biglang singit ni Mickey. Parehas tuloy kaming napatingin sa aming anak, na nasa aming gitna nakaupo. Hindi kami nag-aaway ni Mommy, usap lang kami baby, sabi ni Martin at hinaplos ang buhok nito. Ako naman ay napairap na lamang, nang tumingin si Martin sa akin. Chef, pakigawa naman ng empanada ang wife ko, ang gusto niyang palaman ay sisig na maraming sili, saad ni Martin, kung kaya ay napaharap ako sa kanila. Nakita ko pa ang pagtataka sa mukha ni chef, ngunit hindi naman ito nagkomento pa. At tumungo na lamang. Pati po mango shakes na may cheese, chef, hirit ko. Parang natigilan naman si chef, maya-maya pa ay tumungo na lamang at ngumiti. Okay po ma'am. Parang nabuhay ang aking dugo, dahil na-excite akong kainin ang empanada, na ang palaman ay sisig na maraming sili. Gusto ko nang maglaway pag naiisip ko ang anghang mula sa sisig. Dagdagan pa ang mango shake. Napapikit tuloy ako, at napahawak sa aking tiyan. Tiyak ang baby ko ang gustong kumain nun. Sweetheart, okay ka lang? Tanong ni Martin, kung kaya ay napadilat ako. Bakit? Mukha ba akong hindi okay? Nayayamot kong sagot dito. Hindi ko alam, pero naiinis ako sa mga pinapansin sa akin ni Martin. Ilang araw na kami dito sa kanyang bahay, sa katunayan niya naiinis ako sa tuwing nakikita ko ang mukha nito. Parang lagi niya akong iniinis, kahit wala pang ang ginagawa sa akin. Pag wala naman ito, ay mas lalo akong naiinis, dahil hinahanap-hanap ko ang amoy nito. Nabanggit ko naman sa kanya ang tungkol doon, dahil hindi ko napigilan magalit dito, nang minsan hindi ko ito nakita sa aking tabi pagkagising ko sa umaga. Kaya tuloy hindi ito makapasok-pasok sa kanyang trabaho. At sa loob lamang ito ng kanyang opisina nagtatrabaho. Kasama kami ni Mickey, na walang tigil sa kakanood ng cartoons na paulit-ulit. Wala pang 30 minutes na paghihintay, ay naka-ready na ang aming pagkain. Si Mickey na masayang-masaya, dahil sa kanyang paboritong pancakes. Habang maraming empanada naman ang nakahain mula sa aking harapan, pati ang mango juice na may cheese. Wala na akong pakialam kung magkanda paso-paso na ako sa aking pagkagat, dahil sa nakakalaway na pagkain. Careful sweetheart, mainit pa yan. Hindi ko ito pinansin, bagkus tuloy lang ako sa pagkain ng empanada. Mas lalo akong ginanahan sa sarap ng sisig na maraming sili. Ramdam ko ang pagpawi sa aking noo at leeg, pero wala akong pakialam, dahil importante sa akin ang masarap na pagkain. Hindi ko nga inalok si Martin, dahil ayaw kong bigyan ito. At baka ubusin lang nito. Grabe ang sarap. Naka-6 na akong empanada, kinuha ko ang juice at nilagok yun. Napadighay ako ng malakas. Narinig ko ang pagtawa ni Mickey. Kaya napalingon ako sa kanya. Mommy, you really hungry pala sabi nito habang ngumunguya. Natawa na lamang din ako dito. Napatingin naman ako kay Martin, na ngayon ay nakapangalumbabo ang mukha nito sa kamao nito, at nakatingin sa akin na para bang enjoy sa pinapanood. Bakit? Ngumiti ito ng matamis sa akin. You really look so beautiful sweetheart, mas lalo ka palang gumaganda kapag naglilihi ka, mapungay ang mga mata nito nakatitig sa akin.
Pakiramdam ko tuloy ay nag-blush ang magkabilang pisngi, dahil sa sinabi nito sa akin. Baka gusto mo lang makikain ng pagkain ko, kaya sinasabi mo yan, tumikwas ang isang kilay ko. Gusto ko lang makasiguro, at baka inuuto lamang ako ni Bakulaw. Nawala ang magandang ngiti nito, at maya-maya pa ay bigla itong tumawa. Sa sobrang tawa nito ay napapaluha pa. Kaya naiinis na naman ako dito. Ito naman ay walang pakialam basta tumawa lang, mabuti na lamang at kami lang ang nandito sa kusina, at wala si Nanay Lourdes, at ang ilang kasambahay. Sa inis ko ay napatayo ako at lumapit dito. Hinawakan ko ang buhok nito, at sinambunutan ko si Bakulaw. Oh my sweetheart, what are you doing? Stop that! Saway ni Bakulaw sa akin. Pero ako ay nanggigil pa. Mommy, what you doing to my daddy? Gulat na gulat ang mga mata nitong nakatingala sa amin. Napahinto tuloy ako dahil sa aking ginagawa, pero bago ko mabot iwan ang buhok ni Martin, ay may boses na babae ang nagsalita. Oh my God, Martin! Lahat kami ay diretsyong napatingin sa babaeng biglang pumasok sa kusina. Nagulat ako sa aura nito, dahil ngayon ko lamang ito nakita. Para itong First Lady sa poster ng pananamit nito. Parang nasa 50s pa lamang ito. Ngunit napakaganda ng halma ng mukha. Masyadong makinis ang mukha, pati ang maputing balat nito. Napanganga na lamang ako, habang patuloy na lumalapit ito sa aming gawi. Mom, mahinang sambit ni Martin na aking kinasinghap. Ang babaeng nasa harapan namin, ay mommy ni Martin. My gosh! Kaya pala wala ka ng paramdam sa amin no daddy mo. Dahil nag-asawa ka na, masamang loob na sabi nito, at napatigil ito sa aming harapan. Tinitigan ako nito ng matagal, bago bumaba ang paningin nito kay Mickey, na kumakain pa rin hanggang ngayon. Para itong naestatwa ng mapatitig ito sa aming anak. Maya-maya pa ay napasinghap ito, at napahawak sa kanyang bibig. Oh my God! Totoo ba ito? Nabitiwan ko ang buhok ni Martin, nang makita ko ang reaksyon sa mukha ng mommy ni Martin. Biglang umahan ang aking kaba, bigla akong nanliit sa aking sarili. Alam kong mayamang tao si Martin, ngunit hindi ko napaghandaan ang tungkol sa pamilya nito. Paano kung ayaw ng pamilya ni Martin sa akin? Sa amin ng anak ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Martin sa aking kamay, at masuyo itong hinalikan. Bago pa magsalita si Martin, ay may isang lalaking maputi ang buhok ang sumunod na pumasok. Napanganga na lamang ako, nang matitigan ko ang mukha nito. Dahil old version ito ni Martin. Tiyak ito na ang kanyang daddy. Malaking tao din ito at matikas pa ang pangangatawan, na kahit may edad na, ay bakas pa rin ang kagwapuhan nito. Dad, iho, totoo nga ang balita may pamilya ka na. Hindi ito nakatingin sa kanyang anak, kundi direkta sa akin. Bumaba din ang mukha nito at napatingin sa aming anak, at halata ang pagkagulat sa mukha nito. My gosh! How dare you, Martin? Paano mong itinago na may anak ka na pala? Bigla itong napatakbo paikat, at mabilis na lumapit kay Mickey. Napatigil si Mickey at nagtatakang mukha, nang mapaharap sa mommy ni Martin. Oh my God! Is this real? My gosh, I can't believe this. My beautiful granddaughter, naluluhang yumuko ito. Why are you crying? Inosenteng tanong ni Mickey. Oh God! Even your voice is like an angel. Sabay yakap nito kay Mickey. Bakas sa mukha nitong si Mickey ang pagkagulat at pagtataka. Ngunit hindi naman nagsasalita. Andito kami ngayon nakaupo sa malaki, at malambot na sofa ni Martin, kaharap ang mommy at daddy nito sa loob ng opisina nito. Habang si Mickey naman ay nakatulog na, at nasa kabilang kwarto, dahil sa sobrang pagod, dahil pinanggigilan ng husto ng kanyang Lola Alicia at Lolo Miguel. First time daw nilang magkaapo, kung kaya ganun sila kasabik sa bata. Piningot pa nga sa tenga si Martin, ng kanyang mommy Alicia, dahil sa sobrang sama ng loob dito. Pakiramdam ko ay nasa hukuman kami ngayon, habang tinatanong ng mommy ni Martin ang kanyang anak. Kaya naikwento niya ang pinakapulot dulo ng aming unang pagkikita. Kitang-kita ko kung paano paghahampasin ng hawak na malaking pamaypay ni mommy Alicia si Martin, sa sobrang frustration. Mangiyak-ngiyak pa ito, habang inaalaw ni Daddy Miguel. Napakawalang hiya mo, Martin. Tumira ka lang mag-isa dito, kung ano-ano ng kabulastugan ang mga pinaggagawa mo.
Kanino ka ba nagmana? Kung ako si Maggie ay baka sinumpa na kita, at hindi na nagpakita sa iyo habang buhay. Para itong batang ngumawa, dahil sa hindi nito matanggap ang mga narinig. Habang si Daddy Miguel naman ay tahimik lamang, pero kita ko ang disappointed sa anak. Niyayakap nito ang asawa para tumahan sa pag-iyak. Maski ako ay parang nahahawa din sa pag-iyak ni Mommy Alicia, hindi dahil sa nangyari sa akin, kundi nahawa lang talaga ako sa pag-iyak nito. Nagiging emotional talaga ako pagbuntis. Habang si Martin naman, ay nakayakap ang kanang kamay sa aking bewang. Ramdam ko din ang pagpipigil nito na wag din maiyak. Ang tagal-tagal na kitang hinihingian ng apo, kung kani-kanino nakita ni Rereto para lang magkaanak ka na at pamilya, pero wala pa din. Yun pala ay may ganito ng pangyayari. Kawawa naman ang apo ko, napakagandang bata pa at napakatalino, pero lumaki siyang walang daddy, sumisinghot nitong salita. Ang sarap mo na taktukan sa ulo Martin. Singhal nito sa anak na nanggigil pa rin. Easy lang honey, tama na wag ka na ma-stress. Natapos na ang nakaraan. Mag-focus tayo ngayon at sa ating future, lalo na sa ating apo, at sa parating pa nating apo, malumanay ngunit masayang boses ni Daddy Miguel. Parang may humaplos na mainit sa aking puso, sa sinabi ni Daddy Miguel. Hindi ko aakalaing napakabait pala ng magulang ni Martin. Kung ano ang kinayaman ng mga ito, ay ganon naman kababa ang kanilang kalooban. Dahil madalas sa napapanood ko sa TV, ang mayaman ay para lang sa mayaman, at madalas ay kontrabida. Pero nagkamali ako, dahil hindi mo talaga pwedeng husgahan ang tao, hanggat hindi mo napapatunayan sa iyong sarili. Where is Agatha? Tanong ni Martin. Napatingala ako kay Martin, teka parang narinig ko na rin ang pangalang Agatha, parang nabanggit na rin yun minsan ni Nanay Lourdes. She is fine and busy. Pinilit namin siya ng daddy mo sumama dito, pero ayaw niya dahil maboboring lamang daw siya dito. Pero sa tingin ko pag nalaman niyang may pamangkin na siya, ay biglang lumitaw na lang iyon dito. Puro pagmomodelo pa rin ba ang nasa isip niya, himutok ni Martin. Ewan ko ba sa kapatid mong iyon? Parehas lang kayo may mga sapak sa utak. Inis ni Mommy Alicia. Kapatid pala ni Martin si Agatha, bulong ng aking kaisipan. So what's your plan my son? Antag ni Daddy Miguel. I have a good plan for that dad. I'm just waiting for the perfect time. Anong perfect time ka dyan? Baka ubanan ka na Martin ay wala pa din. Baka samain ka lang lalo sa akin, singit ni Mommy Alicia. Ako naman ay napakurap-kurap na lamang ng mga mata, dahil sa aking narinig. Hindi naman ako pinanganak kahapon, para hindi maintindihan ang kanilang mga sinabi. Umahan ang kunting kasiyahan sa aking puso. Paano niyo po ba nalaman ang tungkol dito? Si Nanay Lourdes. Tanong ni Martin. Your cousin Anthony, sagot ni Mommy Alicia. Naramdaman ko ang pagpisil sa aking bewang ni Martin, parang hindi nito nagustuhan ang sagot ni Mommy Alicia. Actually siya ang sumando sa akin sa airport pero ang driver na lamang niya ang naghatid sa amin dito, dahil may biglaan siyang meeting with his client. Marahan na napamura si Martin. Talaga naman mukhang mainit ang dugo nito sa kanyang pinsan. Sa guest room tumuloy sila Daddy Miguel at Mommy Alicia, habang walang tigil sa pagtatanong si Mommy Alicia kay Nanay Lourdes patungkol sa kanyang anak. Hindi ko tuloy minsan ang mapigilan ang matawa, dahil gigil pa rin ito sa kanyang anak. Kitang-kita ko din kung paano nito kausapin at titigan ng gusto ang aming anak na si Mickey. Mukhang magiging spoiled din ito. Hinayaan ko na lamang sila mag-bonding. Nakahiga na ako nang tumabi sa akin si Martin, masayang niyakap ko naman ito, at sininghat-singhot. Nakaka-adik ang amoy nito, kaya hindi ko tuloy maiwasang hindi nito kagatin. Nakakagigil kasi ang amoy nito. Masyadong masarap sa pakiramdam, at hindi ko mapigilan. Napapa-array na lamang ito sa aking pinaggagawa, ngunit hindi naman ako ginagantihan. Hanggang sa nakatulugan ko na lamang na nakasiksik ang aking mukha sa leeg ni Martin.